Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na pinatumba at pinatigok na nga ni Kuting ng Norte ang kanyang nasaksak sa tagiliran sa loob mismo ng palasyo sa kanyang pagkakawala. Dito nga natin makikita na talagang tumistigo nga ang sinaksak ni Kuting na ito sa tagiliran. Ngunit talagang kalaunan ay pinatumba nga ito ni Kuting ng Norte. Ang malaking katanungan dito mga kaibigan, bantay sarado ito ng mga kalesbuhan. Ngunit paano pa rin ito napatumba ng killer? Kaya naman talagang ang mga kasabwat ng mga kalesbuhan na ito ay iniimbestigahan na ng mga otoridad na matitinong opisyales. Dito nga natin makikita na kayang-kayang ang silawin ni Kuting ng Norte ang pera, ang mga kalesbuhan na ito, lalong-lalo na ang matataas na opisyales. Kaya naman maraming netizen ang nanggagalaiti sa galit dahil talagang tinatrato ni Kuting ng Norte ang ating mga kababayan na mas masahol pa sa hayop na talagang pinapaslang at kinikitil na lamang ang buhay ng walang alinlangan. Dito nga natin mapapansin na mas lalo ng galaiti sa galit ang maraming netizen sa nabalitaan na ito na ayaw ipalabas sa bias mainstream media. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Maraming TNT sa Amerika. Pero ulitin natin, hindi po yan talaga ang issue. Kung hindi sana naging suga pa, ikaw, Erich, Sylvester Stallone, kung hindi ka kasi sana naging suga pa, Erwin, kasi wala sanang mangyayaring ganito. Hindi sana magre-report yung mga kakilala ninyo at mga kaibigan ninyo about sa nalalaman nila. Kasi ako wala naman, I don't have time para i-google or alamin ang buhay ng may buhay. I don't have time. Ang aking lang dito, ang aking concern ay yung Pilipino, yung taong bayan kasi in-appoint ka Erwin Tulfo, in-appoint ka. At nagpa-appoint ka without renouncing your fake naturalization according to the documents na ipinakita ko and without surrendering your passport. Yun yung naging problema, Erwin. Try ko makipaghinahon ngayon kasi alam ko naman na mga yak-iyak ka, yung tapang nyo yung mga Tulfo, naiyak-iyak pala kayo. Kasi, alam ko na yung mga iyak-iyak na yan mga drama-drama yan mga emotional appeal. Ulitin natin, Erwin, ha? Wala kaming pakialam kung nag-TNT ka at yun ang nagbuhay sa iyong mga pamilya kasi ang dami mo namang mga najontisan, di ba, na mga girlaloo. At actually yung pag-uusapan nating girlaloo na nandito sa California, we'll talk about that later, wala dun sa wala dun sa personal data sheet mo o sa personal information mo na isubmit mo sa committee on what do you call it? Not appropriation. Committee na kung saan ay ikaw ay appoint, committee on appointments, wala doon yung papeles mo. Pasensya na kasi kagagaling ko lang ng meeting 6 a.m. Medyo I'm trying to organize ko yung brain cells ko. Okay, organize natin yung brain cells. Eto kasi yung problema Maharlika, silipin mo rin si Rafi. Diyos ko, ang dami, Agnes Curia. Tsaka na yan. Okay, si Erwin muna kasi may bago tayong report. Ulit-ulitin natin, sumasaludo ako sa mga palangga ko na sa Amerika na hanggang ngayon, undocumented pa rin sila, pero lumalaban sa buhay at pinapakain yung nagpapadala dyan sa Pilipinas. Wala akong problema dyan, tol. Tol Erwin, ang naging problema kasi, nagsinungaling ka, naging greedy ka. Can you believe that? Based dun sa mga dokumento, yung mga kapapasok lang po, panoorin nyo na lang yung ibang vlog ko about Erwin kasi meron pang paulit-ulit na. Imagine mo, Erwin, nagpa-appoint ka. Ang sabi ko nga dun sa common friends natin, ang problema kasi, dapat nung sinabi na ni Bangag nung May na i-appoint ka, nag-renounce ka na,
ng peking naturalization mo. Okay? Mamaya pag-usapan natin ng denaturalization at kung ano pa. Tapos, at dapat, sinurrender mo na yung blue passport mo. Ang naging problema kasi sa'yo, hindi yung pagiging TNT mo eh. Ang naging problema, naging ganid ka eh. Kasi, sabi nga ng ating mga nakakakilala sa'yo, imagine mo, September 2022, nag-apply ka ng G2 visa. Kasi yun ang gusto mong gamitin. Cabinet Secretary to nagsabi sa atin. Okay? G2 visa para hindi lang nila malaman yung ikinukubli mong lihim na ikaw ay US passport holder katulad ng asawa ni Tony Gonzaga, ulitin ko, na si Paul Soriano na inappoint din ni Bangag bilang isang Amerikano. 'Di ba? So ang dami talagang kasalanan ni Bangag. Kaya tama talaga si Attorney Vic Rodriguez, okay? Si Attorney Vic Rodriguez na kapag siya ay naging senador, ay ibabalik niya at magpapanukala siya ng gurgur sa mga plunderer, sa high crimes at kung ano-ano pa. Yes, okay? So tama talaga itong si Attorney Vic Rodriguez na dapat jitayin, hindi lang dapat jitay. Kung ako lang, Attorney Vic, pipinuhin ko ng bonggang-bongga yan. Gagawin kong sisig yung mga buwaka ng Genimis na yan. Mabait pa yan si Attorney Vic. Okay, here we go. Are you ready for the pasabog? Mga kababayan, ang daming nag-message sa akin na mga nakakakilala kay Erwin. Mga pictures and everything. Pero available naman sa social media. Okay, magsimula tayo dito sa mensahe ni Palangga. Alright. Okay? Okay, sabi ng ating, ng kapitbahay kasi nila to, actually, etong nag-message sa atin, siya ay kapitbahay. Kapitbahay mo. Kapitbahay ni Erich. Okay. Ay, nako. Asan yung mahiwagang barahan natin? Parang wala tayong mahiwagang barahan ngayon. Okay, wala tayong hula ngayon kasi mukhang marami din pag-uusapan. Ngayon, mga palangga, unang-una, ang sinasabi ng ating dito, ng ating palangga na nag-message, Miss Maharlika, ni-revoke lang yung kanyang citizenship, ay yung kanyang US passport. Hindi pa niya, sabi nga, hindi pa niya na i-surrender o hindi pa siya na denaturalized. Eh, trabaho na ng Department of State yon at ng USCIS kung ano pa man. For now, ang pag-uusapan natin yung di umanong bahay na binili ng cash. Okay? Ng cash sa Porter Ranch, California. Okay? Ngayon, mga palangga, dahil hindi naka-declare yung kinakasama or asawa ni Tulfo, si Mrs. Tulfo dito sa California, okay? Na ayon sa ating source, na maaring itong si Erwin Tulfo ay kasal, si Erich Sylvester ay kasal pa dito sa kanyang asawa sa Amerika. Kasi ang dami talaga niyang inasawa ng bonggang-bongga. Ngayon, balikan lang natin ang mga eksenang kaganapan, yung una kong in-expose sa inyo tungkol sa kanyang, okay, here we go, sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ayan, ito. Ito ang pag-ibig kasi ni Erich. Okay? Ang pag-ibig ni Erich, sabi dito, subject official declared. Itong dokumento na ito na binabasa natin, galing po ito sa Congress na isinabmit ni Erich as a profile and investigation report. Okay? Sinabmit ito yung pinag-usapan nila sa executive session. Alright. Sabi dito, another official, not another. Subject official declared, which is Erwin, that he has 10 children, okay, from several women. Dami, no? Sana all. Dami. 3 were born from his marriage with Rizalina Aquino, public naman yan, of San Fernando City, Pampanga. Okay, they reportedly got married when he was still in college in the 1980s and have been living separately from each other since 1997. Okay. Said 3 children are reportedly all professionals and living with their respective families,
based in San Francisco City, Pampanga, and Germany. He reportedly has 3 grandchildren from 3 children. Another 4 children, tatlo na yun, di ba? Another 4 children were born out of wedlock from his cohabitation with Filipinas Zingapan of Olongapo City, Zambales. Eldest and only son is a BS Information Technology. Ang gaganda ng mga pinag-aralan. Graduate in San Beda College, Manila. Second eldest daughter is a junior mass communication student of the Adamson University. Another daughter is culinary arts graduate of De La Salle, of St. Benilde, in Manila, while the youngest daughter is a graduate of theater arts of the University of San Francisco, California. Diba? Ganyan mga pronunciation ng mga yan. Parang feeling slang, diba? Tagayahin natin. His 2 other children were the products of his cohabitation with Karen Padilla. Okay? Or Padilla. Slang, diba? Karen Padilla of Quezon City. Elder of the 2 is a BS in journalism student and at the Fordham University, ngongo ako, di ba? In New York, USA, di ba? Ganun yung mga pronunciation. In USA, this is Ben Tulfo. Alright, di ba? Ganun yung mga bigkasan ng mga slang na mga, yung mga bigkasan ng mga identity, thieves. Okay. Alright, likewise, has a son with Vanessa Ira of Camarines Sur, yung Bisaya, who is a grade 4 student of De La Salle University, Green Hills, San Juan. All right, sources disclose that officially, malabo matalola nyo kailang bagong salamin. Kailangan ng bagong antipara Erwin. Baka naman, as financially supported all his time. Okay, here's the missing link. So yung naibigay sa atin information, wala dito ang pangalan ng allegedly asawa ni Erwin Tulfo na si S. Tulfo. Okay? S. Hanapin nyo lang. I-comment nyo dyan kung kakilala ninyo. So ito si Mrs. Tulfo, may mga pictures sila, for sure may magko-comment dyan, na they're really sweet until 2023. May mga pictures talaga ng kabog na kabog sa banga. Sinad sa akin, hindi ko lang sila maipakita kasi may mga bagets. Okay, may mga bagets dito. Pero i-describe ko sa inyo, mga kababayan, okay, ang mga pictures. Okay, wag na muna yung mga pictures kasi may mga bagets. Pero ito na lang muna. Duto tayo sa bahay. Mga kababayan, according to our source, sa kabila ng pagsabi ni Erwin Tulfo, ni Erich, na ibenta ko na lang daw ang kayamanan ko at itulong ko, bakit kaya hindi natin siya i-urge, i-encourage? Bakit hindi kaya ibenta yung mga properties mo dito sa Amerika? Kasi wala ka naman, ako naman, wala eh. Lang ako dito, simpleng mamamayan. Alright? Simpleng mamamayan lang ang lola ninyo dito. Wala akong $1 million, even $10,000, wala ako. Punyeta, buhay ito. Ay, nako. Ito, Erwin, napag-alaman. Actually, ang daming information, may mga cases and everything, pero I cannot discuss that right now. Pag-usapan natin yung bahay kasi, alam mo yon, ang dami kong ginagawa sa buhay, kung ano-anong mga pinag-send nyo sa akin. Ano ba yan? So, napag-alaman natin, mga kababayan, according sa kapitbahay nitong ni Erwin at ng kanyang asawa daw dito sa Amerika, na nakatira sila sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay, wag na natin bigyan wag natin ibigay yung address kasi baka naman lusubin nyo, mahirap na yan, di ba? Basta nasa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay? Napag-alaman sa ating investigasyon na sinend ng ating kapitbahay ninyo. Di umano ay bumili ang asawa, ang certain wife, kasi ang daming wife, hindi natin alam. Pero ito, pangalanan natin ng Mrs. Tulfo. Bumili ng bahay noong December 20, 2021. Binabasa ko po yung documents. And I hope people will post, i-comment nyo na lang dyan later. Ngayon, 2021,
At ang bahay ay cold cash. Binili. Gaano kamahal? Tumataginting na 1 million exact price 510,000. 1,510,000 US dollars. At ang value actually ngayon, more than 1.6 million. Kaya estimated value right now is, to be exact, is 1.673. Ngayon ang question natin mga hitad. Okay? Tignan natin ito mga information dito na in-email sa atin ng bonggang-bongga. Alam nyo, ganito, bigyan ko kayo ng clue para makita nyo itong mga dokumento. Kasi public document ito. I-google nyo sa people search or ito, makikita nyo to in Intellius. How do you pronounce this? Intellius? Okay. Mag-google mo to. Erich Silvesterman. Sylvester Tolpo. Makita mo na itong mga bahay-bahay na ito. Here is the thing. Wala namang problema yun eh. Actually, ang daming problema. Kasi pagsisimula natin sa fraud na pag-acquire ng citizenship and everything, so pero mag-focus tayo sa bahay. Ito yung malupit. According to your kapitbahay, ito daw yung girl lalo mo, basta si Mrs. Tulpo. Hindi natin alam kung sino sa kanila kasi ang dami, pero wala siya dito sa personal data sheet. There we go. Mga congressman dyan, mga buwaka ng ina, ito dapat ang iniimbestigahan ninyo. Ang trabaho ni Mrs. Tulfo dito sa Amerika, makaka-relate kayo dito, ay CNA, Certified Nursing Assistant. Yung mga Certified Nursing Assistant po, maliit lang ang sweldo niyan. Nung ako ay dumating dito, may mga nakakilala ko mga CNA, $12 lang yan eh. $12 lang ang sweldo, nababali pa yung mga likod ng bonggang-bongga. So ngayon, itong babaeng ito na according to our source na kinakasama, asawa, pinakasalan, we don't know kasi hindi ko hawak ang marriage contract nila. Pero ayon sa ating puting ahas na kapitbahay nila, ito sila'y kasal. Ang dami talagang kalensyan to. So ngayon, ang question ko, kaya ko sinasabi, ang certified nursing assistant ay tumatanggap lang ng $12 nung ako ay kararating ng, I don't know ngayon, baka 20, 25, depende, license lang siya caregiver, sabi ni Glenda Tasher. Walang problema sa caregiving. Diba? Nung bago ako sa Amerika, yan trabaho ko, tindera, wala tayong problema dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, magkano yung tinatanggap niyang sweldo. Kung CNA ka, ang mga nurses nga dito, even may mga palangga ko, di ba? Wala silang 1.5 million na magbabayad ka ng bahay na cold cash. Saan ka kukuha ng ano yan? Kahit na sabihin mo pang $50 per hour ang sweldo mo as a nurse. May nurse ba dito ngayon na nasa Amerika o nasa Europa? Hindi ka. Saan ka kukuha ng 1.5 million na pangbayad cash? So ang sabi ng ating kapitbahay nila pala, Miss Maharlika, ito lang itanong mo, saan kaya nanggaling yung 1.5 million US dollar na ibinayad ni Mrs. Tulfo na cash noong 2021? Ang sabi pa nga sa tatlong mensahe sa akin, kahit ugod-ugod ako dito sa Amerika, hindi ako makakahawa kahit kalahating milyon. That's true. Why? Even nagsusweldo ka, $50 per hour. Kukomputin natin, ha? $50 per hour. Minus tax pa yan, Day. Okay? 50, tapos 12 oras na nagtatrabaho. Okay? That's 600 a day. Kunyari, ilang oras ka? 4 days? 5 days lang kunyari. 5 na, malami na yan. Okay, sir, you're earning $3,000 US dollars a week. Ano na yan? Nilakihan na natin, ha? Nilakihan na natin. Times 4, equals sumusweldo ka ng $12,000 US dollars. Kung sumusweldo ka ng $12,000 US dollars, syempre may kotse ka, may pamilya ka, may remittance ka sa Pilipinas, yung kuryente, yung tubig, mortgage, kung ano-ano pa, whatever, ganun-ganon. There's no way na makakaipon ka ng 1.5 million US dollars at bibili mo ng bahay. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Mrs. Tulfo. At dito sa litratong ito, na available ito online, hanapin nyo na lang,
The reason why hindi natin pinapakita kasi nire-report tayo ng mga buwakan ng inang yan. Okay? So, ayan, tsaka may bagets kasi. Okay? Ito picture, magkasama sila nitong ni Mrs. Tulfo noong 2014. Okay? 2014. Ayan. Noong 2023, June 24, magkaakbay, magkayakap, hanapin nyo yung Facebook ni nakita dito yung, ewan ko sa ano-ano nila to, si Celia Aquino, Celia Aquino, nasa Facebook ni Celia Aquino, naka-public naman ito, nandito yung mga pictures na ito, tapos talagang sweet, sweet love, honey boom boom. Okay, so 2023, ayan, okay. Kasama na naman niya ito, sabi dito ng nag-comment, I don't know kung kaano-ano na to, June 26, 2023. Ayan na yan, nakaibangag na si nakaibangag na si Erich Gonzalez. So glad to be reunited with this amazing couple. Thank you for all the love and support. God bless you. Tapos magkasama itong si Erich at yung kanyang misis daw. Kasi nga sa dami ng misis, hindi natin alam. Okay, so ayan yung mga pictures and everything. Ayun, tapos itong isa 2015. Noong 2015, umattend ng kasal ewan ko, anak siguro nila to, si Erich at saka yung jowa niya, I don't know, yung asawa niya, which ang dami kasi. Oh my God. Ayan. Okay, ang dami mga picture na kasama ni Erich itong girl lalo na to. Ang dami nga niyang girls. Alam mo, wala naman akong pakalam kung marami siyang girls. Hindi ko na ano yun eh. Hindi na natin problema yun kung marami siyang girls. Pero ang problem kasi, mga kababayan, ang INC hindi magpapagamit sa mga taong mapagsamantala, sabi ni Eric John Reynoso. Yes, shout out sa ating mga palagang INC, January 13. Ay nako, meron tayong mukhang gustong i-hijack ni Lisa Tanasyan. I'll talk about that later. Pero focus tayo dito kay Erich. Okay, Erich, alam mo ako sa'yo, mag-concede ka na. Huwag mo nang lokohin ng Pilipino. Hindi, alam mo na hindi ako naninira, Erich. 'Di ba? Sabi ko nga sinusuportahan kita eh. Sinuportahan kita dati. Ang punto ko lang kasi Erich is ganito Erich Sylvester. Sana kung gusto mong maglingkod, I message our common friend. Okay? I message our common friend. Sabi ko sa common friend natin at alam mo kung sino ito. Sabi ko, sabi ko ganon, remember sir, when you ask me, ito yung message ko exactly, ito na lang, basahin ko na lang ng bongga-bongga. Okay? Message ko kasi si Friendship tungkol kay Erwin. Kasi, nakita ko may mga iksi-ikse na. So, message ko, lolo nyo. Alright? Ang sabi ko, Happy New Year. I know you're friends with Erwin. Sabi ko sa kanya. But as you know, sabi ko sa kanya, the issue is not about being an undocumented immigrant or TNT. I have many friends in similar situations para mabuhay ang pamilya. The real issue is identity theft and how Erwin became greedy. The best course of action sana was to renounce his citizenship before accepting his appointment. Kaya nga sabi ko sa kanya, remember, when you ask me if I want to work with PRRD, yan yung reason, sabi ko sa kanya, yan yung reason why I didn't accept any job from the government. Kasi I have to renounce my citizenship. Unfortunately, greed ang nangibabaw kay Erich o kay Erwin. Ayan, yun ang sinabi ko. Greed kasi yung nangibabaw kung sana ni-renounce ni Erwin ang citizenship bago niya, yung peking citizenship niya, bago niya talaga in-accept yung ang appointment, wala sana tayong pag-uusapan. Kaso naging greedy si Erwin, si Erich Sylvester. Kasi nga naman, kung totoo ang sinasabi niya na siya ay pumasok sa military, mga kababayan, alam mo, ang dami talaga nitong kaso ni Erwin may ini-enjoy na benepisyo. Sabi ng kapitbahay nila pala, here, okay, sabi niya, posible na ini-enjoy ng jowa niya nga dito sa California yung Veteran Affairs Benefit. Kung totoong nagpumasok sa military si Erwin at kung ito ay kasal pa sila or what, kasi wala namang
Hindi natin alam kasi nagsisinungaling nga eh. Ang ginagamit ng girl is Tulfo pa rin eh. 'Di ba? Pwede naman i-remain yung apelyido kasi wala namang problema diyan. Ngayon, mga kababayan, actually hindi lang isang asset. Meron pa akong nakitang asset sa Tuhunga eh, Canyon, may recent address. Pero we'll just focus dito sa Porter Ranch. Ngayon, mga kababayan, okay? Ang nakakaloka dito, ang daming ang pinaka-question dito, paano kaya na-afford? You know, wala namang masama, mangarap ka, magkabahay ka, and everything. Paano kaya na-afford ng isang certified nursing assistant na sumusweldo, sabihin mo ng $20, malaki na yon. O itodo mo na. You know, kung ikaw ay CNA sa hospital, sumusweldo ka ng $20, $25, ang dami mga kaltas-kaltas noon. Magkano na lang ang matitira sa'yo? O, 'di ba? Taxes, whatever, contribution, kung ano-ano pang mga deductions. O sabihin mo na magneto siya ng 20. Pagbigyan na natin, -5. Net niya na ang 20. Eh ito, sabi ko nga kanina, may bahay ka pa, may pagkain, may tubig, bills and everything. May padala ka pa, paaralin mo pa yung anak mo and everything. So ngayon, mga kababayan, bakit